Breaking news! Tapos na pala ang taping ng Love Siargao mga kasombrero. Tapos si Alden kinuhang brand ambassador or ambassador ng isang sikat na kumpanya. Tapos si Mayor Mark Alcala dawit or dinadawit sa sugal ngayon mga kasombrero. Ako, nakakalungkot ito no at nakakadismaya mga kasombrero. Tapos may post dito si Mama Min sa kanyang Instagram account. Yan at marami pang items sa vlog na ito no. Kung kaya be ready. So unahin ko itong kay Mama Min mga kasomberos. Nag-post siya kagabi sa kanyang Instagram account mga kasembreros. So nagpaganda ang maglola at magnanay mga kasembreros no. Sina Kay at saka si Lexin at saka si Baby Kiona. Ayan dito mga kasembreros. So wala si Kath na sumama sa 01 story mga kasembreros. So parang every other 2 weeks mga kasembreros ay nagpapasalon or hair salon or nagpapatrim sina Mama Min mga kasembreros ng kanilang buhok no, kasama of course ang kanyang mga minamahal na apo or di kaya ang kanyang mga anak mga kasembreros. So dito of course ay enjoy no, posing ang maglola at ang magnanay mga kasembreros. And of course, ang magtita na sina Kay mga kasembreros. Tapos, may confirm pala yung bago palang post niya mga kasembreros yung sa yung sa may parang family bonding nila. No, another post ito ni Mama Min sa kanyang Instagram mga kasembreros. So, bago pala yun, hindi pala yun yung dati na bonding nila sa nakasama yung parents ng magulang ng ninaleksin mga kasama. So ito pala ay bagong post ni Mama Min mga kasembreros sa kanyang Instagram mismo mga kasembreros no, si Mama Min. So ito po ay separate doon sa na-mention ko nung nakaraan no, na dito na parang event nila or parang kasama yung parents ni Lexin. So ang caption niya dito sa Instagram ay happy and simple memories with new families. So sabi niya dito mga kasembreros. So new families yata yung mga nanay din. Yung iba rito parang nanay nanay ng mga classmate ni Lexin mga kasembreros. Tapos next item natin, si Alden pumunta sa isang pansitan na doon sa Siargao mga kasembreros. So spotted na naman siya doon no, gumala si Alden mga kasembreros. So gala is life kaya phenomenal box office ni Ma'am King no. So dito po ay naka sky blue or light blue mga kasembreros. Pansiteria. So sabi nito post ito ni Oynilop Nahilireg. Ano ito yung pangalan niya, parang biniligtad yung mga letra. So Alden Richards in Pansiteria no, Isla Pansiteria sa Siargao. So ito pala yung pangalan no, ng lugar na pinuntahan ni Alden mga kasembreros. So Isla Pansiteria no. Tapos dito ay of course nagpa-picture ang mga staff and crew doon sa pinagkainan ni Soiti mga kasembreros. So so parang siya lang mag-isa dito ang kilala ko mga, tapos yung mga the rest ay yung mga siguro mga nasa kusina or mga server na doon mga kasembreros sa Isla Pansiteria sa Siargao mga kasembreros. So nakakatuwa lang no, hindi pala parang gray pala itong suot ni Alden. Akala ko light blue mga kasembreros. So parang gray, parang abono, parang ash no, something like that mga kasembreros yung kanyang kulay no mga kasembreros. Tapos naka-sombrero si Alden mga kasembreros na dito na parati niya sinusuot no, every time or everywhere he goes mga kasembreros. So talagang parang sinusulit na lang ni Alden yung kanyang stay doon mga kasembreros. Tapos, yung frutas ni Alden pala, nag-post din kagabi ng kanyang panibagong video na yata ito mga kasembreros. So, sabi dito, frutas, buko juice, no? Sabi dito ni Alden. Enjoy, sabi niya,
Tawag ito, made by Filipinos for Filipinos for real fruits, real fresh, real Pinoy. That's Frutas for real. So try kong play ito mamaya mga kasmeres, no? Kung gusto niyo pong pakinggan. So bago ito na ni Alden, bagong post ng Frutas mismo sa kanilang Facebook page, account mga kasembreros. Tapos, yun, major item tayo. Grabe, nakakagulat ito mga kasembreros ha. Post ito ng SM. Kaya ang bigating kumpanya na kumuha kay Alden mga kasembreros na ambassador ay ang SM mga kasembreros, no? So, pangungunahan ni Alden ang pagbibisikleta mga kasembreros sa June 6. Mangyayari po ito sa June 6 mga kasembreros sa SM City, Marikina. No, grabe no, mga advocacy, yung mga advocacy sa mga kasembreros na doon nito, pagbabike, pagde-jogging, si Alden yung talagang ginagawang example mga kasembreros. Yung sa GMA Sparkle Run, no, sa May 30, siya rin yung pinuno. siya din ang pinuno kasama sina David Licauco mga kasembreros. So tapos ito naman sa pagbibisikleta, siya rin yung kinuha mga kasembreros. Napapakinggan natin mamaya mga kasembreros yung kanyang sinabi dito. Pero ito po yung details na pinost ng SM Cares 21 hours ago. Alden said it, let's ride one step closer to better health and a more sustainable future. Join Alden Richards and fellow cyclists as we celebrate World Bicycle Day through Pedal Power, a ride that champions active mobility, healthier communities, and a greener tomorrow. Can't make it to SM City Marikina? You can still ride with us on June 6, 2026 at participating SM malls nationwide. Okay. So, hindi lang sa SM City Marikina ha. Grabe marami pala ito mga kasembreros. 2, 4, 6, 8, 10, 10, 11. Pwede rin sa, maliban sa SM City Marikina, pwede ka rin mag-join sa SM City San Mateo. Sa Rizal yata ito. SM City Masinag. Hindi ko na alam kung saan to. SM Center Antipolo Downtown. SM City San Lazaro. SM City Clark, Pampanga yata ito. SM City Olongapo Central. SM City Rosario. SM City Lucena. Sa Quezon City ito. SM Seaside City Cebu. Isa ito sa mga locations ng mall tours ng Kathleen dati sa Hello Love Again. And then the podium. So yun siya mga kasus. No, grabe. Ibang klase talaga ito si Alden. Kasi nagulat ako na, wow, SM to ha. Tapos si Alden yung kinuhang ambassador sa pagbibisikleta nga mga customer sa ibang klase talaga. Si Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros. So hindi basta-basta kasi to no? SM no, ang SM po ang especially yung MOA na Mall of Asia ang pinakamalaking mall sa buong mundo, sa buong Southeast Asia mga kasembreros. So parang sa Dubai yata yung pinakamalaki sa buong mundo So sa Asia, pangatlo yata ang Mall of Asia mga kasembreros, no? Yung SM Mall of Asia nga po. So yun siya. Talagang grabe, no? Nakakabilib talaga ito si Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros. So mamaya pe-play ko ito, yung kanyang pag-invite mismo mga kasembreros na para marinig niyo po. And then, another major item tayo. Last day na pala ng shoot. Grabe, no? Ang bilis. Nakakagulat talaga ito yung very fast pacing. Yung, yung galaw ni na Alden mga kasembreros ng kanilang series na ito. So, 26 episode series lang kasi ginawa nila dito mga kasembreros. So, parang isang buwan lang siya na ipapalabas sa View Philippines mga kasembreros. So, si kasi mismo nag-post nito, si Miss Nate Gonzaga mga kasembreros sa kanyang Facebook page. 2 hours ago, sabi niya, last day shoot, let's go Alden Richards, love Siargao. Tapos nag-share din si Nate of course ng kanilang pictures ni Alden mga kasembreros, no, na dito ay parang naka polo white, no, si Alden, naka polo shirt, tapos may stripe na white at stripe na red mga kasembreros at saka white naman yung main na damit mga kasembreros. Ang cute ng dalawang ito Parating ganito yung kanilang posisyon na mga kasembreros ni Alden at saka ni Nate Gonzaga mga kasembreros. So nawawala na yung mata nila, no, sa sinag ng araw at saka sa yung kay Nate Gonzaga talaga natural ito, nawawala yung kanyang
mata mga kasembreros every time na tumatawa siya or nagsismile mga kasembreros. So siguro ano to, parang tinutukso-tukso ni Alden na walang mata. Walang mata sa camera. So si Alden naman, sige, tukso rin siya ng tukso at saka gaya ng gaya kunwari kay Nate Gonzaga mga kasembreros. Ito siguro yung kanilang ginagawa mga kasembreros na alam mo yon syempre magtropa, no? Kutsaan, tuksuhan, no? Ganon siya mga kasembreros. So, ang cute na at maraming salamat, no, kay Nate Gonzaga sa pag-share ng inyong mga pictures, of course, niya Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos, isa sa mga major items natin, itong si Mayor Mark Alcala na dawit nga raw sa sugal mga kasembreros, no, or sa gambling. Nagsimula ito kasi 'di ba si Naybara Lopez parati niyang kinokontra si Daniel Padilla. Tapos si mga fans naman ni Daniel Padilla at saka ni Kyla, binara din siya nitong mga about dito sa pagsasabong nga ni Mayor Mark Alcala mga kasembreros. So may nag-post dito, sabi niya sabungero daw si Mayor. Susugal mga kasembreros. So huwag mo pang husga. Sabi dito mga kasembreros. So, for everyone's information, so ako alam ko yung kwento kung bakit nandito si Mayor Mark Alcala mga kasembreros sa sabungan na ito. Nasa Reddit ito ng mga kasembreros na post sa internet world or sa Chrome mga kasembreros. So, parang nag-a-assist siya dito or parang dito parang marami nang nagsasabi na meron daw malaking sabungan, no, yung Alcala family sa Lucena mga kasembreros. So marami nagsasabi na ganoon. Tapos may isa dito na parang ang haba ng comment niya no, si Mia Ayala. Sabi niya, for everyone's information, the screenshot being circulated is only a screen grab taken from a video where the mayor was simply being taught by his father how to properly hold a rooster. If the full video is watched carefully, it is clear that he is not even familiar with it. So it is unfair to immediately associate him with cockfighting. Our mayor has no such vices, and we hope people will be responsible in sharing information and avoid spreading baseless accusations or negativity. So parang pinagtanggol niya dito si mayor. So yun yan, no, parang ngayon kasi pagbangayan na parang kanya-kanya ng labasan ng ebidensya, kanya-kanyang labasan ng mga pictures and videos and so on mga kasembreros. So kung kaya minsan, di ba, may nagsabi rin sa akin na sa comment section natin na si Mayor, mayroong dati pa, kaya kung ang tatay niya sabongero, so parang niya sa family nila, so totoo pala yung parang nag-comment din sa akin, mga nagko-comment sa akin na video na yung family na ni Mayor, no, ang kanyang tatay and so on ay merong parang cockfighting arena, parang something like that mga. So parang malaking area siya na sabungan, so ganun siya mga kasembreros. So nevertheless ay hayaan na natin yung mga yung mga ganitong kasi nakaka sira ng vibes, no. So pero yun, no, something na parang nakita kasi na parang alam ko to na parang matagal na rin itong picture or video na ito mga kasembreros. So yun, na ko lang na parang kasi naging trending din ito sa online mga kasembreros. Tapos ito, so si Kath at saka si James Reid ay spotted din pala sila, no. Parang may video ako nito. Sige, sa susunod ko na vlog pa-flash mga kasembreros yung video neto. Ito pa ay picture na James Reid at saka ni Kath mga kasembreros doing eksena, no, sa Someone Someday nga mga kasembreros. So dito si Kath ay parang hindi lang gaano maganda yung quality ng picture, pero parang nag-uusap sila dito ni James, no. Parang yung eksena dito ay Kath is talking to James mga kasembreros. So ganoon po siya. Tapos, pero yung video nito ay sa susunod ko na ipa-flash mga kasembreros, ha. Ito po ay utang ko sa inyo. And then, ito, na-recall kahapon ng isang admin mga kasembreros yung pagsigaw-sigaw ni Alden dun sa pagiging host niya.
sa Miss Universe, no, mga kasembreros 2024. So May 23, 2024, naging host mga kasembreros. So na Miss Universe si Alden. So ang ganda ng caption, gusto ko to. Sabi, ikaw pa rin ang the best host, no? Good vibes lang, no? Tapos yung video actually dito ay hindi ko na-download mga kasembreros. Yung Baguio, Cebu, so parang Bulacan, Pampanga, diba? Trending that time si Alden. So 2024 pala yun, nakala ko 2023 mga kasembreros. So yung pag-host nga niya ng Miss Universe Philippines mga kasembreros. So yun po. Alright, so actually yun lang sa ating Kathleen items. Replay ko po itong kay Alden. And then, pakinggan natin yung salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Hello guys, this is Alden Richards. Join me this World Bicycle Day on June 6 at SM City Marikina as we ride for a better and more sustainable future. For more details, stay tuned to the official SM Cares page. And I'll see you guys there. Let's ride together. Good juice. Enjoy it daily. Made by Filipinos. For Filipinos. For real. Real fruits, real fresh. Real Pinoy, that's Frutas. Sobrang ganda ng ating Word of God. Kapupulutan natin ng napakahalagang aral ito mga kasembreros. Ang title po natin ay Dahilan ni Lord sa Delay. May mga delay ba tayo dyan? 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slow about keeping His promise as some people think. He is waiting for you, for us. The Lord does not want any person to be punished forever. He wants all people to be sorry for their sins and turn from them. Napakaganda mga kasembreros. Yung delay, yung kabagalan, no? Or parang hindi umuusad mga kasembreros, let's say sa kaso, or sa ating paglalakad, pag sobrang bagal, kapag pupunta ka na sa trabaho, tapos sobrang bagal ng traffic, no mga kasembreros. Basta anything na mabagal, no? Talagang naiinis tayo kasi gusto natin mabilis, no? Minsan sa relasyon, mabilisan din. Bata pa ay gusto na magkarelasyon, gusto na mag-asawa, gusto na magka-baby, and so on mga kasembreros. So, kasi ang mundo ito talagang gusto ng instant food, no? Instant noodles, instant relationships, instant yaman, basta mabilisan mga kasembreros gusto natin. Pero kapag masaya naman ang moments, kapag gusto naman natin yung kunwari celebration, for example, parang ayaw natin matapos, no? Parang gusto natin na mabagal ang oras mga kasembreros. Pero yun, no, fast food, no, talaga mabilisan yung mga pagkain na sa restaurant. Gusto natin mabilisan kapag nag-order ka. Dapat 10 minutes, andyan na yung pagkain, no? So, ganoon siya mga kasembreros. Talagang nature na natin sa mga tao, yung gusto natin ng mga mabilisang proseso, no? Agad-agad mga kasembreros, kung apurado. Apurado tayo mga kasembreros sa buhay. So, yun po yung isa sa mga natures or ugali ng tao mga kasembreros na talagang gusto natin ng instant. Parang real quick, no? Yun yung term ngayon ng mga tao sa social media, no? Paglingon mo, nag-iba na yung nag-transform na yung itsura. Yung paglingon niya sa kanan o sa kaliwa, naging babae na yung lalaki, naging lalaki yung babae. Ay nako po. So yung ganun mga kasembreros, no? Na mga transitions. Dito, sasabi na yung delay ni Lord, yung pagiging mabagal mga kasembreros, it's not hindi yan katulad sa ating justice system na justice delayed, justice denied. No, sa Lord natin mga kasembreros ay pag hindi pa niya tinutupad ang pangako niya sa atin or yung dinidesire natin na tama hindi yung dinidesire at pinapangarap natin na mali mga kasembreros at saka kasamaan. So kapag nagde-desire tayo ng yung purpose at intention natin ay dakilain siya, pasalamatan siya, ipakilala siya sa mga tao, pasikatin sa mga tao, mga kasembreros, no? Using our social media platforms for example, or mag-share tayo ng kanyang salita sa social media or sa ating kapitbahay or kung sino man dyan mga kasembreros. So yun siya, no? Pangarap na gino-glorify siya at hindi ang ating sarili mga kasembreros. So hindi kapag nangako kasi ang Diyos, imagine niyo nung nangako si Lord Jesus Christ nung nangako si God about kay Jesus Christ na ipapadala niyo kay isa-isa anak, about kay yung mga
prophecies, mababasa kina Prophet Isaiah, kina Ezekiel, kina Joel, and so on, mga kasembreros. So, ilang years pa yun bago dumating si Jesus Christ, when God the Father first sent His message, mga kasembreros, or prophecy about the coming of the Messiah. So, pero pag naako kasi ang Diyos, hindi ibig sabihin nun na agad-agad. So, yung sasabi dito ni Apostol Pedro or ni Apostle Peter, mga kasembreros, kapag ang Diyos, pinapaantay tayo, we should wait patiently. We should wait patiently. We should wait with with us doing things na kalooban niya or will niya, mga kasembreros. So, kung worship while waiting. So, kagaya ko, no, talaga ako ay nag-aantay, mga kasembreros, na ma-feature tayo as Little Kuya Kim sa big screen or sa TV, or sa ma-feature tayo sa mga sikat na mga vloggers din po, mga kasembreros, or celebrities and so on, especially si Kuya Kim, no? So, matagal ang proseso, matagal na taon na ako, ilang taon na ako, almost more than 5 years, mga kasembreros, nagsimula ako ng full-time vlogger or full-time content creator, pero hanggang ngayon ay go lang tayo, laban tayo. So, as I'm waiting for that moment, mga kasembreros, ay sa pangako ng Panginoon, or kanyang kalooban na matupad sa aking buhay, ay I'm sharing His gospel, no? I serve God, mga kasembreros, I serve my families, no? Kung doing the will of God. So, while waiting and patiently waiting, mga kasembreros, sa kanyang pangako na mangyari po sa ating buhay. Kasi pangyarihin naman yan. Kung gagawin ni Lord yan, mga kasembreros, sa kanyang itinakdang panahon. So, ang gagawin natin bilang tagapaglingkod niya ay maglingkod tayo na may saya, may humility, may galak, mga kasembreros, and of course, with faith or pananampalataya na darating talagang panahon na tayo madidiscover as Little Kuya Kim. So, ganun din po sa inyo, no? Kung ano yung pangarap nyo sa buhay. So, kung tayo po ay nangarap na ganito, ganyan, so magbasa tayo ng Biblia parati, sundin natin yung kanyang kalooban sa Biblia, mahalin natin siya ng buong lakas, kalwa at isipan, at mahal natin siya ng buong lakas, kalwa, isipan at puso, and then mahal natin ating kapwa-tao kaya nating sarili, mga kasembreros. So, those are the greatest commandments na dapat nating ginagawa while waiting for that dream to come to pass, mga kasembreros. So, sabi dito ni Apostol Pablo, his promise some people think, kasi iniisip ng ibang tao, no, ang tagal-tagal na ni Lord, ang tagal-tagal na, hindi pa rin tinutupad. Siguro yan, delay yan, ibig sabihin, hindi na niya gagawin, mga kasembreros. Pero hindi, may purpose. Kaya may dahilan si Lord, kung ito yung ating title na, may dahilan si Lord kung bakit na-delay ang mga bagay, mga kasembreros. Maybe, may mga kasalanan kang hindi pinapatawad, or may mga kagalit ka na hindi pinapatawad. Maybe may kailangan baguhin sa buhay mo, no, may kailangan tanggalin sa buhay mo, and so, mga kasembreros. He's waiting for you, no? Inaantay lang tayo ng Diyos, mga kasembreros. So, kumbaga pa, may, sabi ko na, baka may kailangan baguhin sa ating ugali, no? Sa ating fruit of the Spirit na dapat na-apply sa atin. Baka kulang tayo sa pasensya, kung kaya, dinedevelop ni Lord yung ating patience, mga kasembreros. So, maybe kulang tayo sa forgiveness, no? Kung kaya dinedevelop niya pa tayo, mga kasembreros, na magkaroon tayo ng forgiveness or pagpapatawad sa mga tao na nagkasala sa atin. So, ganoon siya, mga kasembreros. So, the Lord does not want any person to be punished forever. So, sa ibang version ay ayaw niyang mapahamak or mapunta sa impyerno yung mga tao, mga kasembreros. Kasi ito si Apostol Pedro, ang sasabi nito parang bakit daw ang tagal dumating, parang something na ba't ang tagal dumating ni Lord Jesus Christ, no, yung kanyang second return or second coming, mga kasembreros. So, mga tao naiinip na. So, pero ang dahilan dito ni Lord Jesus Christ, unang-una, ay ayaw niyang marami ang pahamak. So, binibigyan niya pa tayo ng chance, binibigyan niya pa tayo ng pag-asa, mga kasembreros, na magbago, no? At saka dumulog sa kanya at magtiwala sa kanya. Sabi nito, He wants all people to be sorry, no? Mag-repent, no? Magsisi sa kasalanan, mga kasembreros, for their sins and turn from them. So, yun. Gusto niyang talikuran natin ang kasalanan, mga kasembreros. Kasi pag hindi natin tinalikuran, ay mapapahamak tayo, tiyak, mga kasembreros.
sa eternal torment sa impyerno. So, the point is, God knows exactly when He will intervene in world affairs to prevent human beings from annihilating themselves. Human annihilation is exactly what could happen, or what would happen if Jesus Christ failed to rescue His creation. So that's Matthew chapter 24 verse 22, mga kasembrero. So, ito yung punto dito na alam ni Lord kung kailan siya, alam ni God the Father, and only God the Father knows, mga kasembrero, kung kailan darating at darating si Lord Jesus Christ dito sa mundong ito, mga kasembreros. So, hindi pa niya ina-allow because may mga inaayos pa at may mga bagay pa na dapat na mangyari, mga kasembreros. He is patiently and methodically working out a long-term plan to bring more children into His family on His timetable, not ours. So, yun na, timetable at schedule kasi ni God the Father ang tinitingnan dito, hindi sa atin. So, maaring sa atin, naiinip na tayo, pero it's not yet the time, no? So, ganun siya, mga kasimras. Parang isang apple or ng isang prutas na grapes, mga kasimbreros. So, pag hindi pa nila season na hinog na sila or hindi pa siya dapat i-harvest, hindi pa siya dapat i-harvest, mga kasimbreros. So, ganun po siya. Wala pa yung perfect time. Wala pa yung tamang time, mga kasimbreros, para i-harvest, no, yung mga products or ating mga pananim. So parang ganun din po ang sinasabi dito ni Apostol Pedro, mga kasumers, na it's not yet the time para dumating ulit second return si Lord Jesus Christ, mga kasembreros. So, the reason it seems as if God is delaying, though He isn't, is because He's merciful, providing ample opportunity for people to turn from their sin and obey God. He is slowly bringing more and more children into His family. So, mas gusto niya marami ang masave. No, ito yung point dito rin, mga kasmas, na gusto ni God the Father na marami pa ang masave, na marami pa ang maligtas at madala sa kanyang heavenly kingdom, mga kasembreros. Kasi, yun yung kanyang purpose. Mahal na mahal niya tayo, mga kasembreros. It's not hindi power tripper ang Diyos na para maraming mapunta sa impyerno, ganito, ganyan, sige. So hindi po ganun, mas gusto niya, of course, kasi nga mahal niya tayo, no? Sobrang mahal na mahal niya tayo, kung kaya pinadala niya si Lord Jesus Christ na kanyang kaisa-isang anak, mga kasembreros, to save us and give us access, mga kasembreros, sa heaven, para marami maligtas, no, through Jesus Christ, mga kasembreros. Kasi nga mas gusto niya marami ang makapasok sa heaven kaysa sa impyerno. Kung pwede nga lang, wala na mapunta sa impyerno, mga kasembreros, pero choice kasi ng tao din yung kanilang destination, no, or kapalaran na mapunta sa impyerno. Thankfully, sa final thought natin, the return of Jesus Christ is as sure as the rising and setting of the sun. Notice what Jesus said in Revelation 22 verse 12. Behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to give to everyone according to his work. So yun nga, no, talagang ang bawat gawa natin ay paparangalan or paparusahan ng Diyos, mga kasembreros, masama or mabuti. So yun siya, no, talagang kailangan maging patient tayo, mga kasembreros, kasi hindi sa ating timetable or schedule ang dapat sundin dito, kundi ang sa schedule ng Panginoon, which is perfect sa lahat-lahat, mga kasembreros. So kung kaya sa lahat ng bagay na nangyari sa atin, may dahilan po si Lord. So let's just have faith sa Kanya, na magtiwala at manalig tayo sa Kanya always and always. Alright? Sinama sa ating Word of God, ha? Pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and patience pa para mag-antay sa tamang panahon ng Diyos. And while waiting, let's serve Him and love Him with all our heart, mind, soul, and strength, and our neighbors as we love ourselves. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasamaran. Paalam po. I love you.